sa Mateo 2 verses 9 to 11. Pagkatapos nilang makinig sa hari ay lumakad na sila, at naroon ang bituin na kanilang nakita sa silangan ay nanguna sa kanila hanggang sa tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol. Labis silang nagalak nang makita nila ang bituin. Pagpasok nila sa bahay ay nakita nila ang sanggol na kasama ang kanyang inang si Maria. Nagpatira pa sila at sumamba sa kanya. Nang buksan nila ang kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila sa kanya ang mga kaloob na ginto, kamangyang at mira. Patuloy po tayong magmuni-muni sa harapan ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa pagtupad mo sa iyong pangako. Sa iyong mga anak na sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan, na magpapakita ka na ikaw ay sisilang bilang tao. Panginoon, ikaw ang siyang aming sinasamba at niluluwalhati. Bayaan mong sa umagang ito, sa iyong presensya ay luwalhatiin namin ang dakilang pangalan. Itaas namin bilang Panginoon
ng buong sanglibutan, ikaw na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, bayaan mo ngayong umaga na ikaw ay sambahin namin sa Espiritu at katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, ngayon magpakailanman. Amen. Ating po sambitlain ang sumasampalataya. Tayo pong lahat, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristo na anak na bugtong niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na walang hanggan. Shenawa. Happy morning po sa ating lahat. Mukhang mahina po. When I say happy morning, sagot naman po tayo, gaano tayo ka-happy ngayong umagang ito? Happy morning po sa ating lahat. Amen. Thank you so much po. So ngayon po, nalalapit na po yung Christmas. Like, ilang araw na lang po at magpapasko na. I just wanted to share lang po yung napag-usapan po namin ni Tita Lucy kaninang umaga na about Christmas. It's about family. Mapalad tayo na we'll be able to celebrate this Christmas with our family on our sides. And we're able to feel their love.
to feel their presence, nakasama natin sila. So, sa ating pong lahat ng nandito, i-feel po natin how grateful we are for the life that God has given us, yung buhay ng ating mga kapamilya, buhay ng ating mga magulang, ating mga kapatid, na mapagsasaluhan natin ang masayang Christmas ngayong 2025. To all of us, sa mga empleyado na naka-receive na po ng 13th month bonus, ang saya-saya po siguro, ano? To the point na we're able to give somehow dun makapagbayad tayo ng mga bills natin. We're able to buy gifts for our special ones to our loved ones. Pero alam niyo po ba kung ano yung pinakamagandang regalo na ibinigay ng Lord sa ating lahat? It's not only financial. It's not only the family. Pero alam niyo po kung ano ito? Yun ang kanyang anak. The reason for this season, it is Jesus who offered His life to save us. And this morning, I just want to encourage our church to give our gift to the Lord by singing to Him, by praising Him, by feeling how beautiful it is to raise our voices to our God. Napakaganda pong magpuri sa ating Panginoon. Tama po ba? Tama po. Amen to that. And I hope this morning, i-raise natin ang ating mga boses para po sa ating Panginoon for all the things na ibinigay niya para sa atin. Samahan niyo po ako sa pag-awit ngayong umagang ito. Let's focus, let's look into His holiness. Amen. When I look into your holiness, when I gaze
is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Minsan pa po, ating itaas ang ating mga boses. The reason I live is to worship you. Father, we thank you for the life na ibinigay nyo sa amin sa araw-araw. You renew everything in our life. Thank you for your guidance, Lord, sa aming mga trabaho, guidance for protecting our family. Thank you, Panginoon, sa pagbibigay sa amin ng pagkakaisa sa aming mga pamilya at for reminding us, Lord God, that He is beautiful. To sing praises to you. To give these praises to you kasi, Panginoon, nararapat kang purihin. Deserve mo to, Lord. Ito yung kaya naming ibigay, Panginoon, sa inyo. Tanggapin mo, Panginoon, aming mga papuri at pasasalamat sa umagang ito. Patuloy po nating awitan ang ating Panginoon. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Hallelujah. Oh, the King has come. Sing, choirs of angels, sing in exaltation. Sing, ye, O citizens of heavens above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore. Come on, church. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Hallelujah. Oh, the King has come. Yes, Lord, we greet Thee on this happy morning. Jesus, to Him be
Merry Christmas po to everyone.
Okay, nurse. Now, after Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, "Where is he who has been born King of the Jews? For we saw his star when it rose, and have come to worship him." When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. And assembling all the chief priests and scribes of the people, he inquired of them where the Christ was to be born. They told him, "In Bethlehem of Judea, for so it is written by the prophet. And you, O Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah. For from you shall come a ruler who will shepherd my people Israel." Then Herod summoned the wise men secretly and ascertained from them what time the star had appeared. And he sent them to Bethlehem, saying, "Go and search diligently for the child, and when you have found him, bring me word, that I too may come and worship him." After listening to the king, they went on their way, and behold, the star that they had seen when it rose went before them, until it came to rest over the place where the child was. When they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy, and going into the house, they saw the child with Mary his mother, and they fell down and worshipped him. Then, opening their treasures, they offered him gifts, gold and frankincense and myrrh. And being warned in a dream not to return to Herod, they departed to their own country by another way. Amen. Sa pong magandang umaga sa inyong lahat. So, ilang araw na lang po para sa Pasko. 4 days. No? Lagi kong sinasabi na Christmas is the best time of the year. No? And dito po sa ating church, muli nating aalalahanin yung mensahe nung unang Pasko
na nadama po ni na Maria, nadama ni Jose ng mga pastol. At ngayon po ay titingnan natin ano yung nakita at nadama ng mga pantas o wise men. Ang pagsilang po ni Jesus noon sa sabsaban sa Bethlehem ay nagpapakita ng walang hanggang pag-ibig ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya dapat po natin itong alalahanin. Dapat na itong tanggapin at pagyamanin sa ating mga buhay. Maraming nakagrasp ng istoryang ito noon sa sabsaban. Merong isang pastor na napakalaki ng impact na ito sa kanya. Pangalan po nito ay si Philip Brooks. Si Philip Brooks ay isang mahusay na pastor noong kanyang kapanahunan. That was year 1865. No? At sa taong ito rin yung taon kung saan namatay ang presidente ng Amerika na si Abraham Lincoln. Siya po ay na-invite na magsalita sa luksang parangal para kay Abraham Lincoln. And napakaganda ng mensahe niya tungkol doon. Ngunit ang kanyang sermon na yon hindi naalala. Walang nakaalala o hindi man lang na pamalita sa lahat. Pero, nung nagkaroon siya ng sabbatical leave noong January, siya po ay nabiyayang makapunta sa Israel. No? Sa Israel. At doon ay nag-decide siya isang araw, sasakay siya sa isang kabayo, at pupunta siya sa sabsaban sa Bethlehem. At doon, talagang naantig yung kanyang damdamin. Nakita ang sitwasyon kung saan naroon ang Mesyas. Ngunit, makalipas ng oras na yon, ito rin yung panahon na nakabuo siya ng isang kanta. No? Ginawa niya to 1865, na-release 1868. And alam nyo ang kantang ito. Kinanta ng Pau kanina. Ang lyrics ay ganito. Sabi, "O little town of Bethlehem, how do we see thee lie? Above thy deep and dreamless sleep, the silent stars go by. Yet in thy dark streets shineth the everlasting light. The hopes and fears of all the years are met in thee tonight." Ang kantang yon ay sumikat. Ang kantang yon ay nalathala, na i-record sa buong mundo. At hanggang ngayon ay kinakanta natin. Ganon ang impact sa kanya ng sabsaban silang ni Jesus. Ano po ba yung pakiramdam na mamangha sa presensya ng Panginoong Jesucristo? What is it to be in awe in the presence of our Lord and Savior, Jesus Christ? To define it, sabi, to be in awe is to be amazed. You're amazed to see something greater than you. Hindi ka makagalaw. You feel ecstatic. Yung may kalugod-lugod na tuwa.
It's a combining wonder. Philip Brooks was in awe when he saw the place in Bethlehem. The wise men are in awe when they follow the star where the King of the Jews was born. They are all in awe of God's plan of kingdom to come and the salvation to all the people in the world. Ang ating pong teksto ay makikita sa Mateo, pangalawa, una hanggang 12. Nakita natin ang video ng kasaysayan ng pangyayaring iyon. Titignan natin dito, sino ba yung mga wise men? Ano ba sila? Bakit sila ang pinili na makakita sa sabsaban? Makikita to sa verse 1, sabi, pagkatapos panganak si Jesus, dumating sa Juda, dumating sa silangan yung mga pantas. No? Ano po ba yung mga wise men? Wise men, they are called Magoy. Magoy or Magi in ancient Greek. Na ang ibig sabihin nun, wise man. They are the wise man. No? Siguro kilala nyo rin sa pangalang Melchor, Gaspar, at Baltasar. Sabi nila, they are the descendants of Shem, Ham, and Japheth. No? Pero sa kanta, sabi, we 3 kings of Orient are. Pero ang totoo po nun, hindi sila king. No? They are kingmakers. Kingmakers, ibig sabihin, galing sila from the east, in Persia, in modern day Iran. No? They have political authority. Sila yung may influence doon sa mga Persian kings kung ano yung dapat gawin. They control the Magi's code of religious and scientific discipline. They held power to depose or install a new king. That's why, ganun na lang yung kanilang influence. Also, advisor sila, royalty. They serve as top advisors ng mga monarchs. No? Ang tawag sa kanila, astrologers. Tinitignan nila yung mga movement ng mga stars. They know the science, they know the mathematics. Ngunit, dito, titingnan natin yung 3 bagay. Dao. Una, makikita natin to sa verse 2. Anong sabi sa verse 2? Sabi dito, the Magi asked his star where the Savior is born. No? Sabi dito, they asked his star. Ito yung unang encounter nila on seeking the Savior. And ito yung kanilang ginawa na mga Magi ay kitang-kita sa kanila na gusto nilang subaybayan yung liwanag ng mga bituin. Pag sinabing they sought after, they longed. Matagal na nilang itong inaasam. Lagi silang tumitingala sa langit at it is in their great desire that they seek the Savior as the new King of the Jews. Sabi nila, sa kanilang pag-aaral, ito yung pagko-collaborate ng mga planets. Alam ko, na-discuss na ito ni Daddy, it's Jupiter and Venus na nagdikit-dikit. So that's why ganun kaganda, ganun kaliwanag yung star. No? So they ask his star where the child is born. And kitang-kita mo
sa kanilang mga puso how they ask, no? And they ask it kasi nung panahon pong yon sa Persia, para makarating ng Jerusalem, it's 800 miles to 900 miles. No? So, nakita nila from the east, ngunit ito'y nawala. Ito'y nawala. At ang purpose nila, kaya pumunta sila sa Jerusalem, is tanungin yung hari doon. The meaning of Star of Bethlehem, his star, is siyempre ang ating Panginoong Jesus. Siya, the Magi, spent time, years, and study just to see Jesus. Ano po ba yung ibig sabihin ng star sa sabsaban? Ibig sabihin po nito na si Jesus, yung ilaw na magbibigay liwanag sa sanlibutan. Noon, ngayon, at magpakailanman. Siya yung ilaw na magliliwanag sa iyo, at sa lahat sa atin. Magpakailan paman. Ngunit, sa pagsisik ng mga Magi, they seek Jesus. Pero aside from that, they ask talaga. And binigay naman ito sa kanila. Ngunit, ano ang dating sa atin ito? No? Yung pag-aas ng star na ito. Tuwing Kapaskuhan, alam ko, lagi tayong humihingi kay God. Lagi tayong humihingi na, Lord, bigyan mo naman ako ng ganito. Lord, sana, ganito naman yung Pasko ko. Lord, sana, ganito. Okay naman po yun. Pero, pwede ko ba? Sana, sa taong ito, iba naman yung gawin natin, di ba? Naisip ba natin na tanongin ng Diyos kung ano naman ang gusto niya? Di ba? Hindi yung puro tayo. Ano naman yung gusto mo, Lord? Ano yung gusto natin ibigay sa kanyang anak na si Jesus? Na siyang magiging tagapagligtas ng sanlibutan. What can you give to Jesus this Christmas? Ito po ba'y more time sa Kanya? Ito po ba'y pagbibigay ng maraming offering, tithes, pledges sa paggawa ng ating church, the Noah Project? O yung mga bagay na inaangkin natin? O yung talento na binigay ng mga youth at YA? Diba? Pogi na si Red kayo, hindi na siya nakabalbas. No? Or, ngayong Pasko ba, will I give my life to Jesus? Ito na ba yung panahon na, ito na yung Lord, I will give my life to you. Or pwede na sabihin, can you be my Savior and my Lord now and forever? Titignan natin, ano po ba yung ultimate reason why the Magi follow the star and meet Jesus? Is it just to be in the center of the great news? Sabi po sa Mateo 2:2-8, sinabi dito, the Magi came to Bethlehem to worship the King of the Jews. Naparito ang mga Magi, ang main reason is sambahin siya. No? Ngunit, iba-ibang mga interpretasyon
ng mga tao doon. Lalong-lalo na si Haring Herodes. Kasi, nung dumating siya, ang mga Magi, siyempre, ang tatanungin yung hari. Kasi sabi doon sa verse 2, narinig nang marinig daw ni Herodes na hinahanap yung King of the Jews, na-trouble siya. Na-trouble. Sa tingin nyo, bakit siya na-trouble? Kasi, sa kanyang sarili, siya yung King of the Jews. So, siyempre, napakalaking alipusta sa kanya yon. At siya ay ginawaran ni Augusto Caesar para doon. So, nagbahala siya, na-trouble siya. Pero, sabi nga doon, kinonsulta niya yung mga pantas, yung mga scribes na nakakalam ng word. Itong word na to, galing pa sa Micah 5:2, na talagang may darating sa sabsaban na Mesyas. No? Alam niyo po ba, the Magi are the first recipients of the good news about the birth of Christ. Bakit? Malaki ang kinalaman ni Propeta Daniel tungkol dito. Sino ba nakakilala kay Propeta Daniel? Si Propeta Daniel ay isang lingkod ng ating Panginoon. Siya po ay propeta noong panahon ni King Nebuchadnezzar. Siya po yung hindi lumukod sa mga Diyos-Diyosan. At dahil doon, siya yung kinuha ni Nebuchadnezzar bilang head ng mga Magi. Siya yung chief ng mga Magi. Imagine, hinawakan niya yung pagiging chief for 64 years. And dahil dito, dahil sa mga writings ni Daniel, ni Isaiah, at ni Micah, naturuan ang mga Magi ang timing ng dating ng Mesyas, kung sino ang Mesyas. At it is their calling na sila ang makatuklas ng pagsilang ng ating Panginoong Hesus. Dahil dito, si Daniel ay meron siyang sa Daniel 9:24 to 27, tingnan nyo na lang, meron siyang 70 weeks prophecy. Doon, nakadetalye ang mga pangyayari. So itong mga to, dumating ang mahabang panahon hanggang dumating sa mga Magi na ito na nakita ang Mesyas. So ganun ang impact. It's not being them as the position of Magi, is a divine calling for the Magi na nabago sila ng prophecy na ito. Because, number one, sabi nila, they want to fulfill the prophecy given by Daniel. At simula noon hanggang ngayon, sinunod nila yung propesiya na ito sapagkat in their hearts, naniniwala sila, there's one true King, which is Jesus Christ. Sa atin naman pong mga magulang, mga kapatid, ano po ba yung true worshipers na gusto ng ating Panginoon? Si John din po nagsabi nito. Sabi niya, sa John 4:23, sabi niya, but the time is coming, indeed, here now, when true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. The Father is looking for those who will worship Him that way. At ito yung gusto makita. Anong klaseng worship? Gustong makita ng Panginoon sa bawat isa sa atin.
They also want to acknowledge the King of the Jews, to honor Him, to worship Him as King of all kings. Ang pagsilang po ng ating Panginoong Hesus, nagtuturo sa atin na all true worshipers are one in Christ Jesus. Sabi, saan kami mag-worship? Doon ba sa templo? Saan ba? Dito ba? Ngunit sinabi niya sa Samaritana, the true worshiper will worship in spirit and in truth. True worshipers who exalts God alone. Siya ang ating Panginoon, tagapagligtas. They treasure God and longing for His presence. Nananabik tayo. We are in awe sa Kanyang kapanganakan. And what is the truth? Jesus said, true worshipers are those who worship in truth with honesty and sincerity of heart. Hindi yung pahapiyaw, si-celebrate mo ang Christmas na masaya. Kundi ito'y nasa iyong puso. Ano man ang mga nangyayari sa iyong mga buhay, tuloy ang Pasko dahil si Kristo ang nasa sa iyo. Ang devotion natin ay pure, wholehearted. We're holding nothing back dahil Panginoon ang ating sinasamba at pinaniniwalaan. At sabi po sa Mateo 2:8 hanggang 12, nung umalis na sila doon, muling nagpakita yung star na sinundan nila hanggang makarating doon. Hindi sa Bethlehem, kundi sa bahay kung saan nakatira si Jose at si Maria. Pero, ang nangyari doon, when the Magi saw Jesus, they rejoiced exceedingly with great joy. Sa mga Magi, they are exceedingly with great joy. Ano po ba yung pakiramdam ng exceeding with great joy? No? Talagang, ano ba ibig sabihin nito? Sabi, this is the kind of joy that is often described as abundant, energetic, monumental feeling. Na ang gagawin mo, pwede kang sumigaw, pwede kang lumundag, pwede kang kumanta sa ating Panginoon. At ito yung naramdaman ng mga Magi. They have exceeded in their hearts the joy that coming from Jesus. Pero sa atin, mga magulang at mga kapatid, ano ba yung exceeding joy mo? Ano ba yung kaligayahan mo? Ano ba yung saya mo ngayong Pasko? Pero ako, sanang joy natin is, our exceeding great joy is to having known about God. Makilala mo ang ating Panginoon. Dahil siya yung nagmahal sa'yo. Siya yung minahal ka kahit walang kapalit. Minahal ka dahil pinadala niya yung anak niya na napaka-huling gagawin ng ating Panginoon. Pinadala niya ang ating anak na Jesus para mamatay sa ating mga kasalanan. At dahil doon, makakapiling natin ang ating Panginoon habang buhay. To have a relationship
with Jesus as our true Lord and Savior. At ito po yung message ng Pasko eh. Pumarito siya sa buhay natin, dapat natin itong tanggapin yung regalo na yon. Dapat pagharian natin ang ating buhay na si Kristo ang ating tanggapin. To have a relationship sa Kanya. Sa mga Magi po, yung kanilang portion ng exceeding joy is they offer gifts. Valuable gifts. Ano po ito? Gold, frankincense, and myrrh. So, ano po ba yung gold? At anong nire-represent nito? Ang gold po ng mga panahong yon is binibigay sa mga hari. At sila bilang mga Magi, yun ang binigay niya sa ating Panginoong Hesus. Na nagsasabi na yun ang kanyang best na regalo para kay Jesus. That Jesus Christ is the King of all kings. Siya ang hari ng mga hari sa kanilang mga buhay. At sana yun din ang mensahe sa Pasko na siya yung hari mo, siya yung Lord mo, na hindi gagalaw ang mundo pag wala ang presensya niya. Yung frankincense. Ano po yung frankincense? Ito po yung white resin or gum na ginagamit po na pang-worship noong panahon nila. So ito yung best to offer to Jesus. Because ang Panginoon Diyos ay nagkatawan tao. Jesus became a man. Nagkatawan tao siya para sa atin. At ito nire-represent ng frankincense. And lastly, the myrrh. The myrrh, ito'y product ng Arabia. Ito po'y spicy na ginagamit po sa pag-embalsamo. No? And it symbolizes that the baby Jesus would grow to suffer greatly as a man and would pay the ultimate price when He gave His life on the cross for all who believe in Him. Jesus Christ as the sacrificial offering between God and man. So itong tatlong to na binigay ng mga Magi, they value it for their life and they gave it to Jesus on that day. Pero ngayon po, ngayong Kapaskuhan, paano natin pagdiriwang ang Kapaskuhan na may galak, exceeding joy sa ating mga puso? At dito ko po tatapusin. I have my best 10. I have my best 10 to celebrate Christmas with exceeding joy. One is, let us focus on the good. Focus po tayo sa kabutihan ng Diyos. Na we must be kind. Maging mabait naman po tayo sa ibang tao. No? Pahiranin natin yung kabaitan sa mga tao. Pangalawa, baka pwedeng patawarin mo na yung kapitbahay mo. Forgive someone this Christmas. Pangatlo, huwag lang ho tayong mag-expect, but we should appreciate more with exceedingly great joy. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, maraming salamat
sa umagang ito. Tunay na ikaw ang aming Diyos, that we will celebrate this Christmas. We worship you, we honor you, we are joyful to have you in our lives, and that we share this life na binigay mo sa amin to others na wala pang kaligayahan sa kanilang buhay. Maraming salamat sa lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maligayang Pasko po. Ngayon naman po ating pakinggan ang pamaskong awit ng Pastor Erland Tanis family. Kasabay po niyan ang paglilikom ng ating tithes and offerings only. Tithes and offerings only. Dahil pagkatapos po niyan, isusunod po natin ang pamaskong handog. Yung pong ating happy birthday, Jesus. In a manger, the Son of God arrived, the one who would be called Emmanuel. The promise was delivered unto a virgin bride, the one who would be called Emmanuel. He's the highest, your name is the greatest, your name stands above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Child of David, a Savior born today, the one who would be called Emmanuel. Behold the hosts of heaven, with holy roar proclaim, the one who would be called Emmanuel. The Messiah, our God is with us now, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest.
Diyos, patuloy ang aming pagsamba at maraming salamat sa pagkakataong ito na binigyan mo kami ng pagkakataong magkaloob, Panginoon. Ito yung aming mga kaloob, tinanggap sa iyo at nais namin itong ibalik para sa iyo. Yung basbasan ang mga handog na ito na patuloy nang magamit sa lahat ng pangangailangan ng iglesyang ito. Sa pagkakataon namang ito, ang bawat isa na nagdaos ng kanilang kaarawan, ang iba ay anibersaryo ng kanilang kasal, ang iba ay tumanggap ng mga pagpapalang hindi man dapat na ipagkaloob mo at nais naman nilang ipagpasalamat at bigay ang pinakamabuti sa iyo, Panginoon. Sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay na iyong mga lingkod sa kanilang mga ulo, igawad mo, Ama, ang iyong makapangyarihang basbas.
this point po, atin pong gagawin yung ating Happy Birthday, Jesus. Please prepare your red envelope. Ihulog po natin yan sa red box. So, yung dati nating ginagawa, we will do it according to your birth month. So, pag narinig yung birth month nyo, ihulog nyo in yung red envelope. Okay, those born in January. February. March. April. May. June. July. August. September. October. November. And December. Okay, sabay-sabay po tayo. Sabihin natin ng malakas, Happy Birthday, Jesus! Para po sa ating pabaong mensahe, ang pagsilang ni Jesucristo sa sabsaban sa Bethlehem ay nagpapakita sa atin ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Ang pagdating ng mga pantas na nakita si Jesus ay nagdudulot sa ating puso ng mag-uumapaw na galak at siya at lubos na pagpupuri kay Jesus, ang hari ng mga hari. Okay? Tayo pong lahat. Ang biyaya ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Ama, ang pakikipisan ng Banal na Espiritu, na siya na mag-ingat at mag-ampon sa atin, mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen. Ating pong basahin ang mission statement. Na binuo sa pag-ibig ng Diyos ay iglesyang matatag, nagkakaisa sa pananampalataya, huwaran at ilaw sa pamayanan,
at lumalakad sa gabay ng Espiritu Santo na ang layunin ay humayo at ipalaganap ang banal na salita ng Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa ating lahat. At welcome po sa ating Tipaso ni the church that sa atin pong mga pagbabalita ngayon pong December 21, 2025. Sa atin pong naging pananambahan, ang naghatid po ng mensahe, Predicador Jojo Filio. Tanging awit ang family po ng ating Reverend Fermin Lantan, gayon din po ang TUC Choir. Ang nagsindi po ng kandila ang atin pong TNP Ed Bae. Hymns leader po natin, Sister Jeneline Dimagila. Narration leader, Sister Edith Maglipon. Para naman po sa ating pananambahan next week, December 28, 2025, ito po ay sa ganap na 9:30 ng umaga. Ang maghahatid po ng mensahe ang ating pong Predicador Jojo Filio, ang tanging awit po, ang family po ng ating pong Sister Andy Ordonez, ganyan din po ang TUC YA Choir. Ang magsisindi po ng kandila, Brother Carlos Son. Hymns leader, Sister Doris Pagsasihan, ganyan din po, Brother DJ Ordonez. Narration leader, Sister Gigi Ordonez. Flower sponsors po natin para po sa linggong ito, Sister Lorna Reyes del Sol, ganyan din po, Sister Inday Mercene. Mga paalala po mula sa M310 Club, ang atin pong mga ika po ay maaari po nating i-deposit via BPI Savings Account Number 0203-179-065. Ang account name po ay Iglesia Evangelica Unida de Cristo. Maaari din po itong i-transfer through GCash. Ang number naman po ay 0917-531-2614. Ang account name po ay Lady Adelaide Filio. Ang deposit slip or transfer confirmation ay kunan po ng picture sa phone at ipadala as private message kay kapatid na Lady Filio para po ma-record. Ganyan din po para po sa ating NOAA Project Building Blocks. Ang atin pong mga kaloob ay maaari po nating ibigay ng cash, through GCash, and through Security Bank kay kapatid Andeliza Ordonez. Ang transfer confirmation po ay kunan din ng picture sa phone at ipadala as private message kay kapatid Andeliza Ordonez para po ma-record. And sa pagpapatuloy po ng ating Simbang Gabi 2025, narito pa po ang mga magiging kaganapan. Mamaya po, ang atin pong MM2 District Simbang Gabi, ito po ay gaganapin sa pamantasan ng lungsod ng Pasig Auditorium. At sa lahat po ng pupunta, magsisimula po ang ating pananambahan doon sa ganap po na 5 ng hapon. At sa mga, meron po palang mamayang jeep na nakaabang po dito po sa ating iglesia. So sa lahat po ng gustong sumabay, first come, first serve po ito ay magpunta po bago mag alas 4 ng hapon. Maraming salamat po. At para naman po sa December 22, ito po ay sagana pa rin na 7:30 ng gabi. Ang atin pong program coordinator ay ang mga kababaihan. Ang topic po ay Christmas in the Eyes of Elderly. At ang magiging speaker po natin ang atin pong Obispo Richard Bonaventura. December 23 naman po, ito pa rin po ay 7:30 po ng gabi. Ang topic po ay Christmas in the Eyes of Unbelievers. Ang program coordinator po ang atin pong evangelism team at ang speaker po ang atin pong predicador Jojo Filio. December 24 naman po, ito po ay may mga konting palaro po before po ang ating worship. Pangunahan po ito ng ating Sunday School. Pero sa atin pong service proper, ang magiging topic po ay Christmas in the Eyes of God's Servants. Ang program coordinator po ang atin pong Elder Lady Filio at speaker po ang atin pong Reverend Gamaliel Filio. Atin pong batiin ang mga magdiriwang ng kanilang kaarawan para po sa linggong ito. Happy birthday po sa darating pong December 24 sa atin pong napakasipag Brother Jesse Magbalana. Hindi po, happy birthday. Ganyan din po ang buong kapatiran at pamunuan po ng Tipaso ni the Church ay taus-puso pong magpapaabot ng pakikiramay sa buong pamilya po ng mga Mariano
sa pagyao po ng ating minamahal na Lola, Lola Celia M. Mariano. Para po sa karagdagang detalye, magkakaroon po ng pananambahan ng service. Ito po ay Loksang Parangal. Mamaya po, December 21, sa ganap po na ikadalawa ng tanghali. At bukas din po, Monday, sa ganap naman po na ikilima ng hapon. At sa huling Loksang Parangal naman po, ito po ay sa darating na Martes, sa ganap po na ikasyam ng umaga. Ito po ay gaganapin sa atin pong multipurpose building at ilalagak po ang mga labi ng atin pong Lola Celia sa Himlayang Unida sa Ligid, Tipas. Ngayon naman po atin pong i-welcome ang atin pong naging bisita at nakasama po natin sa pananambahan ngayon. Kung maaari lamang po ay tumayo at kumaway po sa kapulungan. Welcome po kay kapatid Annalie Infante. Ayan, nasa po si Sister Annalie Infante. Nasa taas daw po siya. Welcome po sa atin pong Tipas Unida Church. Sa atin pong natapos na kantahanan for December 19 and 20, kami po ay lubos na nagpapaabot ng pasasalamat sa lahat po ng sumuporta. Sold out po tayo for 2 days or for 2 nights po ng ating pagtatanghal. And for additional information pa po at pagbabalita, panoorin po natin ang video na ito. Ayan, muli maraming salamat po sa inyong lahat. In behalf of Kantahanan Play, Young Adults, Choir, Praise and Worship, and of course, ang Upward Youth, we thank you so much sa lahat po na naglaan ng oras, ng panalangin, at ng suporta sa aming pong Kantahanan Play. And para po sa kaalaman ng lahat, all the proceeds po ng ticket sales, ng merch, ay mapupunta po for the benefit of the NOAA project. At dahil po dyan, sa mga sumusuporta din po sa ating building blocks, patuloy po na nagsishare ng kanilang blessing, we're gonna give it back by using our cake raffle. So, salamat po. Patuloy pa rin po nating suportahan ang ating pong building blocks for our NOAA project. So, maaari po ba tayong bumunot ng isa po? Thank you so much for sharing your blessings sa the NOAA project. Congratulations to Alex Ordonez. Meron kang chocolate roll. Thank you po muli sa Diyos po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Joyful and triumphant, oh come ye to Bethlehem. Come and behold him,
uwian na po. Parang wala po yatang gustong tumayo at lumabas. Parang may inaabangan kayo Yan, bago po tayo magsimula ng ating Christmas raffle, yun pong nakaraang Sunday, no? Medyo tumaob po yung mga bigay ni Rayos del Sol sa dami po ng mga dumating. Pero po, yung mga nailista po ng ating kapatid na Pearl Katahan na hindi po nabigyan nung last Sunday ay maaari pong i-claim ngayon. Eto po, yung pong mga hindi nakakuha ng lunchbox, si Kyle, KD, Reiko at Freya. Yung 4 na batang yun, pwede na pong lumapit ngayon dito. At yung mga hindi nakakuha ng mga payong, mga umbrella, eto, isa-isahin natin para pwede na kayong pumunta sa harapan. Liza, Harold, JR, J.I., Isabel, and Isaiah, Krisha, Juliana, TX, Casey, Josh, Erin, Bam, Jeff, Casey, Lady, Nuri, Gerald, Gerson, Jackie, DJ, Joraine, G-Boy, Regina, Kathy, J.E., Chacha, Nika, Mika, and Christopher.